Tingnan po natin 'tong next. Kaya naman may magaganap. O ito maganda to. Sinabi ni Kiko Barsaga, I will be announcing the time and location of the October 12 anti-Marcos protest soon. Oh, so abang-abang lang ha. Ang balita lang ha. Hindi ko sure kung totoo ito. Pero naghahanda na daw si Chavit kasi mababasa nyo sa Facebook, ang dami, magpadala ka rito, Chavit, sa ganitong lugar. Ha? Nang makapunta kami ng Maynila, padala ka ng barko sa ganitong lugar. Padala ka ng yate sa ganitong lugar, padala ka ng tangke sa ganitong lugar, padala ka ng bus ng ganitong lugar, padala ka ng eroplano sa ganitong lugar. Maraming ganoon, oo. At susuportahan to. So October 12 yan, anti-Marcos protest. Liwanagin natin, anti-Marcos protest. Naku, mga kinakabahan na yung mga yan. Nang dahil dyan, baka may nagmomorphin na. Nakaw, delikado. Baka may nagte-take na dyan ng antibiotic tsaka ng multivitamins. Oo, nag-hallucinate na. Kasi alam mo, kung ikaw talaga ay mininakaw, hindi ka rin patatahimikin ng konsensya mo eh. Tapos may mga ganito pang si Kiko Barsaga, tapos may impeachment pang palabas, tapos may magrarally pa. Talagang mapapraning ka. Mamaya pag-uusapan po natin yung praninga. Pero ito importante itong announcement. Tingnan po nyo itong susunod. Ito rin yung post ni Kiko Barsaga. Sabi niya, October 12 will not just be an anti-corruption rally. Because we cannot solve our country's problem if we are too afraid to name the source of corruption. October 12 is an anti-communist, anti-Marcos, anti-Dilawan rally. Kaya alam mo yung rally diyan sa walang kwenta. Nagpunta ako diyan sa EDSA Shrine. Walang kwenta. I mean, may mga sumisigaw doon ng Marcos resign, and I'm one of them. Siguro nakita nyo sa Facebook ko. No, kung hindi ko pa po kayo follower sa Facebook, i-search nyo lang po Coach Oli News PH or Coach Oli News 2. Yan. Search nyo lang doon. Doon, nilagay ko yun. Sumisigaw ako doon ng Marcos resign, sumisigaw ako doon ng Duterte. Pero, iilan? Napaka-ipokrito ng mga tao. Ulitin ko, kaya wala akong kabilib-bilib ngayon sa mga dilaw. Grabe. Kumakain na talaga sila ng tae. Again, sorry for the word, baka may kumakain sa inyo, pero ganyan sila. Grabe. Dahil sa insecurities nila sa Duterte, nagpakaduwag sila, they rather eat shit kaysa manindigan sila. Kaya hindi to pwede sa kain suka. Kasi hindi natin masusolusyonan kasi ang sigaw nila doon, hindi ito politika. Hindi ito political lines. Ito po ay sigaw against corruption. Palagay nyo, matatakot yung corrupt? Halimbawa lang ako yung corrupt. Tapos magrarally kayo, sigaw kayo ng sigaw. Hey! Hey! Ayaw namin sa corrupt. Hindi nyo naman ako pinapangalanan. Baka pakainin ko pa kayo lahat eh. Natutuwa pa ako noon. Tama or tamang-tama? So anong ginawa ng mga dilawan na yun? Wala lang. Pinakita lang nila yung suporta nila kay Bongbong Marcos nang hindi halata. Kunwari, sisigaw ang dilaw ng against kami sa corruption, against kami sa corrupt. Pero di na yung babanggitin si Bongbong Marcos. Yun na yun, pinakita lang ng dilaw na malakas pa rin sila. Eto, suportahan mo kami, Bongbong Marcos Suportahan mo kami. Ganon din yung mga komunista. Eto kami, mga komunista. Suportahan mo kami, Bongbong Marcos, Tambi. Dilaw, suportahan mo kami. Hindi ka namin isisigaw. Basta yung Duterte, idin nyo. Ang layo na natin, no? Ang layo na natin sa totoong issue. Nandun tayo sa corrupt. Diba? Anong klaseng yun? Anong klaseng rally yun? Diba?
Kung hindi mo isisigaw na na yung pangalan nung magnanakaw, kung wag ka na, doon ka na lang sa bahay, manood kang Netflix. Kasi walang effect yun. Nagpakabilad-bilad ka pa dyan, nagputi-puti ka pa dyan, eh, madumi naman ang puso mo. Diba? Yan na naman yung dilaw, nagdamit puti na naman talaga tong dilaw. Talagang, eto talaga sakit sa ulo natin. Tinapos yung Marcos regime senior, sila umupo, wala na. Nakabalik ang mga komunista. Yan lang nangyari sa atin. Nakasenso ba tayo? Dalawang Aquino umupo, umasenso tayo, lalo tayong lumagapak. Tapos eto na naman tayo. Kaya isisigaw natin dun. Hindi po pwedeng, wag na kayong mag-rally kung duwag kayo. Manatili na lang kayo sa bahay. Hmm. Kaya naman, eto ang reaction ni Bongbong Marcos. Sabi niya, "Sometimes I hear in the back of my mind, my father." Mahirap ano? Parang naririnig ko. Grabe. Buti pa yung patay naririnig mo. Kaya ito sabi ni Kiko Barsaga, ito ang problema namin sa'yo. Mas pinakikinggan mo ang multo kaysa sa taong bayan. Oo. 'Di ba? Yung patay pinakikinggan mo. Hindi ko maintindihan ano bang napasok natin? Ganito yung presidente natin, animal tal. Alam mo yan talaga isa sa major problems. Maraming problema 'to si Bongbong Marcos sa kanyang personalidad, pero isa yan sa major problem ni Bongbong Marcos. Hindi, kahit sa lahat ng tao, that is the major problem. 'Pag ikaw hindi ka marunong makinig. Very important yan. Kasi akala mo lagi tama yung sinasabi mo, eh. Especially presidente ka. Dapat meron ka namang confidential funds. Meron kang intel funds. And I'm sure naririnig mo yung sigaw ng taong bayan. Hindi mo pinakikinggan yung taong bayan, eh. Una pa lang kung nakinig ka sa taong bayan, ayaw na nila kay Tambi. Yan ang sinasabi ko sa inyo, eh. Ay, hindi, bigyan natin ng chance. Okay, bigyan ng chance, but 6 months is enough. Dapat, bago ka sumunod, magkaroon ng isa pang SONA, sinulusyunan mo na yung problema kay Tambi. Ayaw ng taong bayan dyan na maging House Speaker, eh. Hindi ka nakinig. And here you are again. Ayaw ng taong bayang ombudsman yan si Boying. Hindi ka na naman nakinig. Tapos pag nagkaloko-loko, kakausapin mo yung tatay mo. Hindi ka sa tao nakikinig, eh. Baka kay Claire nakikinig ka. Pares kayo diskarte. Kung si Bongbong Marcos nakinig sa sigaw ng taong bayan, lalabas pa tong hero. Kung marunong lang siyang makinig, kahit half nung sigaw ng taong bayan sinunod niya, maayos ang Pilipinas. Posibleng itong administrasyon niya ang isa sa pinakamagiging maayos na administrasyon. Kung natuto lang siyang makinig, even half na sigaw na reklamo ng taong bayan at magaling siyang mag-react, solusyon agad. Hindi mo kailangan ng 3 years. Kaya lintik na yun, una pa lang 100 days, sumisigaw na kami. Ano sabi? Bigyan nyo naman ng pagkakataon, 100 days pa lang, eh. Kita niyo nagkaloko-loko. Anong gusto nyo? Antayin yung 3 years. Pero alam mo ito, ito sabi sa atin. At ito yung usap-usapan. Malapit na daw mamatay to si Bongbong Marcos. Hindi kasi yung ganyan. Ako naalala ko, eh, 'di ba? Yung pagka yung mga pasyente na naka-take na ng morphine, ganyan, nagha-hallucinate. Nakikita na nila yung mga ninuno nila. Hindi ako ayoko mamatay si Bongbong Marcos, kasi matinong tao 'to. Kailangan ito ng bansang Pilipinas dahil ito ang pinakamagaling na presidente. Kaya ayoko 'tong mamatay. Holy yan, eh, holy. Hindi yan addict. Kaya ayoko 'tong mamatay, no? Pero ang sinasabi malapit na daw mamatay. Dahil yung mga senyales, yung parang nagha-hallucinate na.
nakakakita na ng ninuno, nakikipag-usap na sa alam mo yung nagsasalita na? May na-observe kayong ganyan? Nagsasalita na kung saan. 'Di ba? Hindi na nga lang siguro niya sinasabi, baka kinakausap na nila itong salamin, eh. Oo, may nakakakwentuhan ako kanina. Oo, ano yun, meron siyang kaibigang nategi, adik, ganyan na ganyan daw. Ganyan na ganyan ang reaksyon, 'no? Kaya nga maraming nagsasabi, "Coach, kamusta na yan diyan, ganyan-ganyan." Bakit parang nahihibang, nagha-hallucinate na si Bongbong Marcos? Ewan ko, pero tingnan natin, 'no? Ulitin ko baka mamaya, tatanga-tanga na naman 'to si Bongbong Marcos kasi may pagkatanga rin 'to, eh. 'Di ba yung headshot daw, ano daw yun, death threat daw sa kanya yun, yung bogo. Hindi, bobo ang ibig niya sabihin sa'yo, hindi po yun death threat. Minsan may kabubuhan din makaintindi 'to si Bongbong Marcos, eh. O baka ma-misinterpret mo, hindi ko sinasabing at saka ayaw kitang mamatay, hindi ko style yun, ha. Mas gusto ko Diyos ang maghusga sa'yo. Unless nasa batas, kung may death penalty at talagang may nagawa kang kasalanan, so be it. Batas yun, eh. But, yung gagawing masama, hindi. Hindi nga ako mahilig I'm not a fighter, I'm a lover. So maliwanag yun, baka ma-misinterpret mo. Pero yung senyales mo, Bongbong Marcos, parang parang yung kantang The End is Near. Parang ganun lang naman, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili